Alam ko mga kaibigan, sa video na ito, marami kayong matutunan. At kahit ako rin ay maraming matutunan dito. 7 mindset na pwedeng magpapayaman sa iyo. And this is the secret of a millionaire's mind. Isishare ko sa inyo ngayong gabi ang natutunan ko at ang nabasa ko po. At according po sa experience ng mga kaibigan ko. Ako nga pala si Ian Canillas. Welcome to this channel. At itutuloy natin ito pagkatapos ng intro. Welcome to Ian Canillas TV. Before we start, I invite you to subscribe this channel and please click the notification bell. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po again sa ating YouTube channel. At kung first time po kayo dito sa ating YouTube channel at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po at pakiclick na rin po ang notification bell. Okay, shout out nga pala sa mga viewers natin at mga subscribers. Shout out din kay Ma'am Mel, okay, ang member natin dito sa YouTube membership program. And then meron pang isa. So isa-shout out ko naman sa susunod nating video. So 7 mindset. Simula agad tayo sa number 1. Think positive. Alam ko mga kaibigan, lahat sa atin ng mga business minded at mga negosyante, there's a lot of sometimes discouragement. Ayan, gusto mo nang mag-quit, pero ang nasa isip mo, paano na kung mag-quit ako? Malaki ang mawala sa akin. But if you are a positive mindset, if you have a positive mindset, mga kaibigan, kahit anong mga discouragement, kahit anong sabihin ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, tungkol sa negosyo mo, tungkol sa ugali mo, tungkol sa iyo, you are positive. Okay? Hindi positive sa kung anong mga sakit na yun, but you are think or positive thinker. Yun. So, yun ho ang pinakauna na mga mindset ng mga millionaire at pwedeng magpapayaman sa iyo. Dapat positive ka lang palagi. Kung ano man yung i-feed sa inyo ng mga negative thoughts, don't listen. Hayaan mo, pabayaan nyo yung mga negative thoughts at mga negative na tao. Forget them or i-ano mo sila. Hindi naman pwedeng i-forget. Ano lang, anong ibig sabihin nito? Don't listen those negatives na mga sayings or makapasama sa iyo. So, be positive always. And then, number 2 is think big. Kahit in small things, mga kaibigan, think big. Kahit maliit na negosyo, you're thinking that you earn big. And isipin mo, mga kaibigan, kahit nagbibinta ka lang ng candies, isipin mo na sariling negosyo mo yan. Kumpanya mo yan. Kung nagnegosyo ka ng inihaw, ayan, or gutuhan, pero iniisip mo na kumpanya mo yan, negosyo mo yan. So, think big. Kahit sa maliit lang na puhunan, maliit lang yung kinikita mo, think na malaki yung pwede mong kikitain balang araw. At malaki ang negosyo mo. Maging malaki ang kikitain mo balang araw at maging successful ka sa negosyong yun. Okay? So, yun. Think big in a small things. Kahit maliit lang yung negosyo mo, maliit lang yung puhunan mo, think big. Ayan. There's a power of thinking positive and think big. Number 3 is mag-focus ka sa
sa network. Ano ba ibig sabihin ng network? Ang network, hindi network ha, kundi net worth. Okay. Ang net worth ho ay isang parang ano na siya, sobra. Okay. Sobra sa income. Okay. Net worth. For example, yung sahod mo or income mo sa negosyo mo, kinuha mo na doon yung expenses mo, salary ng mga tauhan, ano pa ba, mga liabilities, but you're focusing in net worth, na kung saan ang net worth malaki ho yun. Kung iniisip mo ay income lang, maraming tao kasi, kahit lalo na sa mga employees na nag-focus lang sa income, hindi nila tinitingnan yung net worth. Gastos lang ng gastos. Kung income lang yung inaasahan natin, after kumuha ka na ng income, and then gastos ka ng para sa luho mo, para sa sarili mo, hindi mo iniisip ang net worth. So, just focusing in net worth. Huwag kang mag-focus lang sa income. Mag-focus ka sa net worth. Yung net worth na yon ay pwedeng palakihin ang income mo. Kasi yung income, ano lang yan minsan, hindi yan consistent. Pero yung net worth, kapag meron kang savings doon sa net worth mo, parang sobra na siya So, ibig sabihin, huwag kang mag-focus doon sa income mo lang. Kinukuha, for example, 20,000 ang income mo. Pero may net worth ka na 10,000. So, yung 10,000 na yon, i-save mo siya. Diba? Save mo, and then pwede mo pangdagdag, puhunan sa negosyo mo. Don't focus on your income kasi yung income, marami pang papuntahan yon, marami pang expenses yon. Doon ka sa net worth. Okay. Next, number 4 is mag-acquire ka ng assets, hindi liabilities. Mostly kasi, we are acquiring liabilities. Ano yung mga liabilities at assets? I-explain ko muna sa inyo kung anong pagkakaiba ng assets at liabilities. Ang assets po, mga kaibigan, yung bagay na kung saan kahit natutulog ka ay gumagawa yan ng income. Okay? Ang asset or isang bagay na pinagkikitaan mo. Pero yung liabilities naman ay isang bagay na ginagastusan mo. Yun ho ang ibig sabihin ng liabilities. Ngayon, bumili ka ng cellphone. Ang tanong, ang cellphone, assets ba yun or liabilities? Sa panahon ngayon, kailangan talaga ng cellphone. Yes, okay yung cellphone. Necessary po yan sa sarili natin. Pero ang pinag-usapan natin dito, yung assets ba at liabilities. Ang cellphone kasi, lalo na kung postpaid, di ba? Binabayaran mo yun buwan-buwan. So that is liabilities. Or nagpapaload ka, di ba? Nagpapaload ka. So liabilities, kailangan mo ng load. Or example, bumili ka ng sasakyan. Ang sasakyan ho ba assets or liabilities? Ang sagot ay liabilities. Bakit? Ang sasakyan ay ginagastusan. Habang ginagastusan mo yan, hindi yan assets. Lalo na kung sa maintenance na siraan yan, liabilities po yan. Lalo na kung umutang ka ng sasakyan, liabilities po yan. Assets yan ng company. Doon na inutangan mo. Pero hindi mo yan assets. That is liabilities. Ginagastusan mo maging assets lang yan, ang sasakyan na yon, kapag pinarentahan mo ang sasakyan. Assets ang tawag nun. Ngayon, kung meron kang bahay, kung ang bahay naman po ay pinarentahan mo, that is assets. Pero kung ang bahay lang, dyan ka nakatira, so that is liabilities. Okay? Tandaan niyo po yan. Maraming bagay na pwede nating sabihin na assets to, liabilities. How about yung mga ang negosyo? Okay? Ang pagninegosyo ay isang asset. Okay? Assets mo yan. Yung nag-earn ng income. Okay? Kung meron kang bahay at lupa,
at pinarintahan mo yan, assets yan. Lahat ng bagay na gumagawa ng pera or anong ibig sabihin nito? As we call it, earnings. Okay, earnings. Kapag ang isang bagay ay kumikita, assets po yan. Doon tayo mag-focus. Doon tayo mag-acquire. Anong dapat i-acquire natin? Yung mga bagay na maging assets natin. Marami akong makakilala ng mga negosyante na mayayaman. Ngunit hindi sila nag-focus sa mga luho. Isa na dito si Bill Gates. Si Bill Gates, alam niyo ba, yung sasakyan na ginagamit niya at pati si Warren Buffett, yung pick-up lang, yung lumang pick-up na ginagamit na sasakyan ni Warren Buffett. Bakit hindi siya nag-acquire ng bagong sasakyan? Kasi ang sabi niya, habang ang isang sasakyan ay magagamit pa, gamitin mo. Okay? Bakit ka magkailangan mag-acquire ng mga mamahaling sasakyan? Para ano? Para pakita sa lahat na mayaman ka. No. So, we focus to acquire assets. Okay? Not liabilities. Okay? Sana i-apply natin po yan. Next, number 5 is hayaan mo na ang pera ay magtatrabaho para sa'yo. Anong mga investment? Okay. Maraming investment ngayon, kahit na sa Facebook, marami akong nakikita na mag-invest ka ng ganitong pera and then babalik sa'yo, triplets daw. Triple. Maging triple ang pera mo. Nako, mag-isip na kayo. Tumakbo na kayo. Huwag tumakbo palapit. Tumakbo na kayong palayo kasi scam yan. Walang investment na legit na sabihin natin na ang pera mo mag times 2, mag times 3, times 4. Walang ganon. Scam po yun. Okay? So, hayaan mo na ang pera ang magtatrabaho para sa'yo. Paano nga ba? Try to invest a legit business. Okay? Magnegosyo ka. Tradings, pwede rin. Yan, maraming legit o lehitimo na mga investment na pwede nating pagkakitaan. Let your money work for you. Okay? Hindi ikaw yung nagtatrabaho para sa pera mo. Kundi hinahayaan mo ang pera na magtatrabaho para sa'yo. Kahit natutulog ka, ngunit ang pera mo ay nagtatrabaho para kumita ka. Ano ba yan? Anong mga example na mga business or income na ang pera ay magtatrabaho? Okay. Mag-invest ka sa mga stocks, di ba? Tulad ng Jollibee. Mag-invest ka sa Jollibee. Parang stockholder ka, di ba? So, let your money work. And then, pwede kang mag-deposit sa bangko ng time deposit. So, kung mag-invest ka ng ganyan or mag-savings ka ng time deposit, for example, 1,000 per month. Ilan na yun sa isang taon? Di ba? 12,000. 12,000 after 5 years, magkano na? And then, plus yung interest. Di ba malaki na? After 10 years, magkano na? Di ba? Pwede ka na maging milyonaryo after 20 years, 30 years. Malaki na ang pera mo. So, kung nagtatrabaho ka ngayon, dapat meron kang ano ba to? I-divide mo ang pera mo. Kung meron kang 10% para sa Panginoon, maglagay ka rin ng 10% para sa savings mo. Okay? Yung the rest is para sa sarili mo. Yung expenses. Dapat kung meron kang, kung enough lang yung sahod mo, kung sobra-sobra naman, kung malaki, huwag unahin ang mga luho. Huwag unahin na pumunta sa mga malalaking restaurants, mamahaling restaurants. Huwag ganun. Okay? Try to discipline yourself na kung saan yung mga ganyang expenses ay temporary lang yan. But if you start savings and investing, that your money work for you. Yan. Na kahit natutulog ka lang, kahit nagbabakasyon ka sa ibang lugar, hindi ka matatakot na mawalan pera kasi meron kang pera na nagtatrabaho para sa'yo. Okay? Next,
Number 6 is mag-focus ka lang sa opportunity. Sometimes, nagkakaroon tayo ng mga discouragement because parang nagpo-focus tayo sa isa lang. We are focusing in one kind of business. Sa panahon ngayon, hindi na siya effective ang mag-focus lang sa isa. Okay? Sa negosyo, dapat meron ka pang maraming stream of income. You must search the source. Okay? Source of income. Okay? Anong klaseng income? Kung meron kang negosyo ngayon, dapat mag-invest ka pa sa mga stock market, tradings. Basta legit lang po. Pwede kayong mag-research sa Google or sa mga bangko na kung saan pwede mong mag-invest. Pwede kang mag-invest. Start businessing. Okay? Kung merong opportunity na dumating sa buhay mo na kung saan pwede kang kumita, pwede kang makapag-business, so i-grab mo na. Marami pong mga lalo na ngayon ang online marketing, MLM, pwede ka mag-invest dun tulad ng lifestyles. Pwede ka mag-invest sa lifestyles sa halagang 2,000. Pwede ka na maging distributor, pwede ka na magkaroon ng negosyo. Sa halagang 60,000, meron ka ng stocks, meron ka ng 40% discount sa lahat ng mga products ng lifestyles. So, that's an opportunity. So, anong pang gagawin mo? Grab it. And then, kung andyan ka sa probinsya mo, maraming farming doon, malapit ka sa farms, maraming palay, pwede ka mag-negosyo ng rice mill business. Ayan. Rice mill business is a good business. Walang mawawala. Walang lugi. Kasi naman, kung nag-involve ka sa rice milling business, maraming opportunity ang pwede mong negosyo doon. Tulad ng, pwede ka mag-poultry. Ayan. Pwede kang mag-farm. Ayan. Ng mga baboy. Ayan. At marami pa. Okay? So, next, number 7. Ito ang pinakamahalaga po sa lahat. And the last is, bigyan mo ng malaking halaga. Anong malaking halaga? Ang oras mo. Sometimes, we are focusing in the things na hindi naman importante sa atin. So, kung busy ka ngayon, sana ho, ang pinagbibisihan mo ay makapag-generate ng income. Yun ho. So, bigyan mo ng malaking halaga ang oras. Kung meron kang malaking oras ngayon, ano dapat ang gagawin mo? Yun ho ba ang oras na yon ay gumagastos ka? Or yung oras na yon ay nakapag-generate ng income? Isipin mo. So, we have 24 hours a day. And we have 7 days a week. And 365 days a year. Okay. Kung bilangin natin ang oras, ilang oras tayo natutulog? Okay? At ilang oras din tayo para magtatrabaho. At ilang oras din tayo para sa negosyo. Okay? So, isipin natin na ang oras natin ay napakahalaga. Alam nyo, mga mayayamang tao, halos hindi yan natutulog sa gabi. They are overtime. Overtime sila sa kanilang negosyo. They are thinking about their business dahil marami silang iniisip. Pero binibigyan din nila halaga ang oras. So, time is gold. Yun nga ang sinasabi nila, time is gold. Huwag nating i-absorb yung Filipino attitude natin na palaging late, di ba? Maraming nagsasabi sa atin ang Filipino is always late. So, time is gold. So, dapat bigyan natin halaga ang oras natin. Kung anong ginagawa natin. Let your time busy for generating income. Okay? And then, of course, ang first priority natin is God. Yun ho. Ibigay natin ang oras natin sa Panginoon. That is a first priority in our life. Kahit sabihin natin dito ay nananegosyo ako. So, your business is nothing if hindi mo binigyan ng oras ang Panginoon. That is an advice and recommendation para sa ating mga
business-minded. Okay? So, kung business-minded ka, don't forget na maging priority natin at ang first priority natin ay si Lord. Ayan. So, hanggang dito lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa panood ng video nito. And please subscribe, click, like, and share, and comment. God bless everyone.